Kayo po bang guardian? Ako ang mama niya, Mrs. Kim. Anak ko siya. Retinitis pigmentosa ang sakit ng anak niyo. Biglang lumalabo ang mata niya, kaya nahihilo siya madalas. Yun ang dahilan kaya natumba siya kanina. Retinitis pigmentosa ang sakit ng anak ko? Alam mo, naging mabilis ang paglala ng sakit niya nitong mga huling araw. Kaya naman nahihirapan mag-adjust ang bata. Pero teka, Dok. May pag-asa pa bang gumaling siya? Kailangan siyang maoperahan kaagad. Pero hindi natin pwede alisin ang posibilidad na pwede mabulag ang bata. Bakit? Anong dahilan? Saan niya nakuha ang sakit? Pwedeng ang dahilan ay ang genetics. Maaring namana niya ito. Maaring genetics? Ayon sa resulta, nabulag ang isa niyong mata dahil din dito. Gumaling lang ako ng maoperahan. Multiple retinal surgeries. Mahirap para sa amin dahil wala kaming mapagkunan ng pera. At dahil doon, ibinaon ko sa limot ang alaala na yon. Ayoko nang maalala pang tungkol doon. Tapos ngayon mangyayari ito sa anak ko? At bakit? Anong dahilan? Bakit nangyayari sa kanya to? Hindi makatarungan to. Hindi patas para sa bata. At alin ba ang hindi patas? Hindi ako ang tunay niyang ina, hindi ba? Pansamantala lang itong papel na to. Paano nangyari na namanan niyang sakit ko nung bata pa ako? Dahil nga ikaw ang kanyang ina. Hindi nga ako ang tunay niyang ina. Ang babaeng namatay 3 weeks ago, yun ang mama niya, yun ang tunay niyang ina. Miss Lee. Hindi nga ako! Alam kong marami akong pagkakamali nung nabubuhay ako. Kung gusto mo, ako na lang ang parusahan mo. Huwag mo na idamay ang isang inosenteng bata. Bakit? Ganito ba ang paraan mo para maging balanse ang mundo? Nandito ka pala. Hinahanap kita eh. Okay lang yun. Kailangan natin maging matatag lalo na sa sitwasyong to. Gagaling din siya pagkatapos ng operasyon. Kailangan niya inumin ng gamot. Linisin niyo ang sugat, Opo, ha? Dok. Sige po, good night. Makakaya mo yan. Alam ko na malakas ka, anak. Alam mo ba? Hindi ko na matandaan ang papa ko. Naghalit ako sa mama ko dahil lagi niyang namimiss ang papa ko noon. Kaya kinuha ko mga litrato. At lahat ng gamit ni papa. At sinunog ko. Galit ako sa papa ko dahil iniwan niya kami. Alam mo, sinumpa ko sa sarili ko na magiging matatag ako. At kahit kailan, hindi ako aasa sa tulong ng iba. Pero sa kabila ng tagumpay ko, naghahanap ako ng kasama, ng taong masasandalan ko. Kailangan din pala natin ng mga taong mamahalin at makakasama. Nang sa ganon, maging maligaya rin tayo. Kaya naman nung naging bahagi ako ng pamilya niyo, marami akong natutunan kasama ng pagmamahal. Ngayon ko lang naisip lahat.
Tapos na ang oras mo. Sumakay ka na. Hindi pa ako makakaalis. Gusto ko munang makitang magising ang anak ko. Kailangan mo nang umalis ngayon. Wala nang panahon. Ako ang dahilan kaya naghihirap siya. Pwede bang makita ko man lang siyang magising? Binalaan kita na huwag ka makialam sa dati mong buhay. Patawarin mo sana ako, pero nakikiusap ako ngayon. Bigyan mo pa ako ng oras. Isa ito sa mga hindi inaasahang epekto ng pagsuway mo sa usapan. Pag sumakay ba ako rito, magiging maayos na uli ang buhay nila? Gagaling na ba si Haru? Magiging matagumpay ba ang operasyon sa kanya? Ano bang gusto mo? Gusto mong manatili rito na maging tunay na ina ni Haru? Hindi ka nababalik sa dati mong buhay? Oo. Kung posible yun ang gusto kong mangyari. Papayag na ako maging ina ni Haru at kakalimutan ko na ang buhay ko. Nakikiusap Miss ako. Lee! Kapag nawala ka, mawawala rin ang karamdaman ni Haru. Hindi mo ba naiintindihan yun? Mawawala? Kapag sumama ako sa'yo ngayon? Sumakay ka na. Wala na tayong oras. Ano bang ginagawa mo? Sandali! Gusto kong magpaalam sa mag-ama ko. Nakikiusap ako! Magpapaalam lang ako! Bakit mo ba ako pinapahirapan pa? Nakikiusap ako! Oh! Hoy! Hoy! Huwag mong gawin to! Hoy! Bibigyan kita ng konting oras. Sige na. Mama, Si Haru, kumusta? Nasa loob. Teka, pupunta ako sa admin office. Mama, nandito ka na. Kaya papasok na po ako. Sandali lang, Hanyul. Tandaan mo, magiging sikat kang artista. Naniniwala ako. Bakit po ba ang drama-drama niyo? Gusto ko maging masaya ka lagi. Okay? Siyempre naman po. Huwag kayong overacting. Gagaling din po si Haru kaya huwag kayong mag-alala. Uwi po ako agad at magtutupi ako ng shopping bags. Bye-bye po, Ma! Mama? Ang galing mo talaga, anak. Alam ko, hindi mo ako nakikita sa ngayon. Pero naririnig mo ako, di ba? Naririnig ko po kayo. Ang ganda-ganda po ng boses niyo. Meron lang akong gagawin. Kaya kailangan kong magpaalam sandali. Magpagaling ka agad. Para makakita ka. Haru, anak. Magpakatatag ka. Kayanin mong magpagaling kahit na wala si Mama. Magpapagaling po ako rito. Bumalik po kayo agad, ha? Mama, nalulungkot ka ba? Umiiyak po ba kayo? Hindi naman. Haru, anak.
Huwag mo sanang kalilimutan na mahal kita. Tandaan mo yan. Mahal na mahal ko rin po kayo. Tandaan niyo po yan. Yan o. Baka nagugutom ka na. Kumain ka na muna. Ron sa kantin. Sige na. Pwede mo ba akong tawaging Honey sa halip na pangalan ko? Siyempre, ikaw lang naman ang ayaw nun. Simula ngayon, Honey na ulit kita. Pasensya ka na. Ang dami kong binigay na problema sa'yo. Ay, ano ka ba? Parang gusto mo magpaalam ah. Honey, pwede ba? Sina Hanyo at Haru, huwag mo silang pababayaan. Alam mo, gutom ka na nga. Siyempre naman, Honey. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Naku. Hello, Doc. Nagising na po si Miss Lee. Room 801. Miss Lee, naririnig niyo ba ako?